Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. target na maabot ang hanggang 7.5% na paglago ng ekonomiya ngayong taon. Nasa 200,000 tao ay inaasahang daragsa sa isasagawang bagong Pilipinas Kick-Off Rally bukas. House Speaker Martin Romualdez binatikos ang trabaho ng mga senador sa usapin ng People's Initiative Campaign upang amyendahan ang saligang batas. Big time oil price hike ipatutupad ng mga kumpanya na langis sa susunod na linggo. Kumpiyansa ang National Economic and Development Authority o NEDA na magiging maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa sa taong 2024. Ito ay sa kabila ng mga hamon pa rin na kinakaharap ng bansa tulad na lamang ng inflation at posibleng epekto sa ekonomiya ng gulo sa ibang mga bansa. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Opportunities, increase employment, raise per capita incomes, and elevate our economy to upper middle income country status by 2025. 6.5 hanggang 7.5% gross domestic product growth rate o ang paglago ng ekonomiya na tinatarget na maabot ng Marcos administration ngayong taon. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Director General at Secretary Arsenio Balisacan, nakikita na ang pagbangon ng ilang sektor, dagdag pa ang epekto ng mga reformang ipinatupad ng administrasyon. We should also see a revival of our manufacturing, as at least the start of growth there. We know the challenges. The world economy is still not as good as you wanted, but we do think that there are growth opportunities. Sa kabila nito, para sa NEDA, malaki ang maitutulong sa paglago ng ekonomiya kung maisusulong ang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Partikular na ang restriction sa foreign ownership sa ilang sektor tulad na lamang ng education sector. Paliwanag ni Secretary Balisacan, malaking oportunidad sana sa Pilipinas kung may mga banyagang mamumuhunan sa sektor na ito. We would have been the best candidate because our educational system is something very close to the US, very close to the Western countries. We get the language, but we miss it because we won't allow ownership of foreigners. Umaasa ang NEDA Chief na magkakasundo ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa kung papaanong paraan dapat maamyendahan ang konstitusyon. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bukas na ang idaraos na bagong Pilipinas Kick-Off Rally na gaganapin sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ayon sa Presidential Communications Office, inaasahang dadalo sa event ang nasa 200,000 mga tao. Ito ang balita ni Joan Nano. Sa layuning mahikayat ang mga Pilipino na makiisa sa mga hakbang na ginagawa ng gobyerno upang mapabuti pa ang bansa. Isasagawa bukas ang bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand sa Maynila. Magsisimulang buksan ang mga gate sa venue ng alas 12 ng tanghali. Dito ipakikilala sa publiko ang mga plano at mga programang nagawa na ng Marcos administration. Ayon kay Presidential Communications Office Director Chris Villonco, inaasahang dadalo sa event ang nasa 200,000 mga tao bukod pa ang mga opisyal ng pamahalaan. Pangunahing dadalo dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang iba pang mga miyembro ng gabinete. Magsasagawa ng serbisyo fair ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Tampok rin dito ang performances ng ilang mga celebrity at OPM singers. Naka-livestream din ang kick-off rally sa Facebook page ng PCO at iba pang mga government agencies. Definitely po from the government side, we of course are going to have the first family. Of course, we are calling our government agencies, the departments, our cabinet secretaries. Sila po ang pupunta doon, and then of course our artists, and of course the most important, our public. We are calling everyone to please come and join us sa Sunday.
Naniniwala ang PCO na sa pamamagitan ng event na ito ay maipauunawa sa publiko na hindi lamang gobyerno ang may responsibilidad na kumilos upang mapabuti ang Pilipinas, kundi mahalaga rin ang partisipasyon ng bawat Pilipino. It is to remind ourselves, to remind the Filipino, and to transform the Filipino with Filipino pride sa isip, sa salita at sa gawa. Hindi lang po ang gobyerno ang kailangan ding magkaroon ng bagong Pilipinas, and this whole transformation, tinatawagan din po namin ang bawat mamamayan all over the world, lahat ng mga Pilipino. Hindi magagawa ng administrasyon ito kung wala pong partisipasyon ng ating bagong Pilipino, ang ating mga mamamayan. Nauna nang inianunsyo ng Malacanang na ang bagong Pilipinas ang brand of governance at leadership ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Presidential Communications Office na hindi puwersahan ang pagdalo sa gaganaping bagong Pilipinas Kick-Off Rally bukas. Sa isang mensahe, sinabi ni PCO Secretary Cheloy Garafil na voluntary ang attendance sa event. Ito ang tugon ng Palace official sa umano'y mga report na required na dumalo sa Kick-Off Rally ang mga empleyado ng gobyerno. Pansamantalang isasara ang ilang mga kalsada sa lungsod ng Maynila bukas upang bigyang daan ang idaraos na bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand. Sa abiso ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kabilang sa mga kalsadang isasara ang bahagi ng Rojas Boulevard mula UN Avenue hanggang P. Burgos Avenue. Gayun din ang magkabilang lane ng TM Calao mula Rojas Boulevard hanggang Taft Avenue. Sarado rin ang magkabilang bahagi ng P. Burgos Avenue sa may Finance Road hanggang Maria Orosa Street, maging ang Bonifacio Drive mula sa Anda Circle hanggang P. Burgos Avenue. Ang mga motorista ay pinapayuhan na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Sisimulan ang road closure ng alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi bukas. Magde-deploy naman ang MMDA ng nasa 900 mga tauhan para umasiste sa mga motorista. Nilinaw ngayon ng AF Payments Incorporated na siyang may-ari ng beep card na peke ang kumakalat ngayon sa social media hinggil sa 12-month free ride promo na kanila umanong iniaalok. Ayon sa pamunuan ng beep card, bogus ang nasabing promotional scheme at itinangging may kaugnayan ng kumpanya dito. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng mga otoridad ang issue at pinapayuhan ng mga commuter na huwag basta maniniwala sa mga ganitong modus. Pinag-iingat rin ng mga ito na huwag basta i-click ang mga kahinahinalang link upang hindi makompromiso ang mga sensitibo at personal na impormasyon. Samantala, nagpalabas naman ng statement ang Department of Transportation kung saan ipinababatid sa publiko na walang kaugnayan sa ahensya ang Manila Metro Page at hindi rin nito nire-represent ang AF Payments Incorporated. Bad news sa mga motorista, magpapatupad ng big-time price hike ang mga kumpanya ng langis. Sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, posibleng tumaas ng piso hanggang piso at 20 sentimos ang presyo ng diesel, habang 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos naman sa kada litro ng gasoline. Sa Lunes, inaasang i-anunsyo ang final price adjustment na ipatutupad naman sa Martes. Inihayag ng Commission on Elections na valid at sapat na batas ang kanilang pinagbabatayan sa pagtanggap ng signature pages o pirma kaugnay ng People's Initiative. Panawagan ng COMELEC sa mga nagsasabing huwag nilang tanggapin ang signature forms, questionin na lang ito sa korte para matapos na ang usapin. Ito ang balita ni Dante Amento. Iginiit ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nasa Korte Suprema ang huling pasya kung tama o hindi ang ginagawa nilang pagtanggap ng signature forms kaugnay ng People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. Anya, para sa COMELEC, valid at sapat ang Republic Act 6735 o ang Initiative and Referendum Act at ang Resolution number 10650 na pinagbabatayan nila rito.
Sinabi nila na 10 mahistrado ang nagsabi sa mismong 15 miyembro ng Supreme Court ang nagsabi na ang 6735 ay sapat na batas upang baguhin ang saligang batas. Kaya naman hamon ng COMELEC sa mga nagsasabing mali ang pagtanggap nila ng signature forms, questionin ng mga ito ang mismong batas o ang kanilang resolusyon sa Korte Suprema para matapos ang lahat ng agam-agam. Sana nga po dumating ang tamang panahon o baka po ito yung tamang panahon na may mag-question kung talaga pong hindi sumasang-ayon yung ilan sa amin pong resolution sapagkat again, yan po ay existing at valid hanggang sabihin ng mas mataas na korte na dapat baliwala yan o dapat hindi yan ipatupad ng Commission on Elections. Hanggat hindi napawawalang bisa ang nasabing batas at resolusyon, nananatiling may bisa ito at may kapangyarihan silang tanggapin ang mga pirma. As of January 26, nasa 197 legislative districts na ang nakapagsumite ng signature pages sa COMELEC. Samantala, nilinaw din ni Garcia, kahit na magkakaroon ng Constituent Assembly o CONAS, may problema pa rin lalo na't 2 halalan ang kanilang pinaghahandaan. Kami naman po, handa kami magsagawa ng plebisito. Kaya lang, hindi po namin masasagawa talagang isang plebisito kapag ganyang meron kang national and local election, meron kang barangay and SK elections, gipit na po sa panahon ang Commission on Elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing itinanggi ng Department of Social Welfare and Development ang alegasyon ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na ginagamit sa signature drive para sa People's Initiative ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez na hindi totoo ang mga paratang na ito at isang uri ng misrepresentation umano sa mga programa ng ahensya ang naturang pahayag. Ginitri ni Asik Lopez na mula ng maitatag ang DSWD at ang mga programa nito, tinitiyak ng ahensya na hindi ito nagagamit sa anumang political interest. Pinatikos ni Speaker Martin Romualdez ang trabaho ng mga senador sa gitna ng bangayan ng 2 kapulungan ng Kongreso sa usapin ng People's Initiative Campaign upang amyendahan ang saligang batas. Ayon sa liderato ng Kamara, tapusin na lang ng mga senador ang obligasyon nila at huwag pakialaman ang People's Initiative Campaign. Samantala, nagpasaring din ang House Speaker sa pinsang si Senator Amy Marcos na nakikinig umano sa chismis. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Tapusin ang trabaho at ipasa ang mga panukalang batas ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang mariing mensahe ni Speaker Martin Romualdez sa mga senador sa gitna ng bangayan ng 2 kapulungan ng Kongreso sa issue ng People's Initiative Campaign para amyendahan ang saligang batas. Yung nila, yung zone na priority, tapos talaga, tutukan na yung trabaho nila. Inaano tayo kung tapos yung trabaho natin eh. Patugay. Anya, dapat trabaho ang intindihin ng mga mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso at pabayaan ng taong bayan sa PI campaign. Yung PI, trabaho na yan na taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, tapawin natin yung legislation. So let's focus on our work, to get down to work, buckle down. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. Alright? And stop hitting on Congress. And maintain parliamentary president. Hinamon din ni Speaker Romualdez ang pinsang si Senator Amy Marcos na patunayan ang aligasyon nito laban sa kanya. Ayon sa senadora, ang House Speaker umano ang nasa likod ng 20 million pesos na alokasyon para sa Congressional District upang isulong ang People's Initiative at timeline para sa charter change. Bunsod ng kontrobersya, pumirma na ang mga senador ng manifesto upang tutulan ng PI at ang isinusulong na magkasamang pagboto ng Kamara at Senado upang amyendahan ng saligang batas. Spaces, siguro, kausapin mo na siya, nagmamanifest siguro, nakikinig sa mga mariter, like prove it, and
she has the proper means and ways to go to whatever phone or go to the phone. That's improving. Kasi maraming manites ng lumalabas sa Senate. Nagpadala na ng liham si Speaker Romualdez kay Senate President Juan Miguel Zubiri upang tiyakin ang commitment at suporta sa Senate's resolution of both houses number 6 na naglalayong magkaroon ng isang constitutional assembly upang amyendahan ang economic provisions ng saligang batas. Samantala, sinagot na rin ni Speaker Romualdez ang issue patungkol sa ugnayan nila ni Vice President Sara Duterte. Anya, buo ang suporta niya rito at namimiss na niya ang vice-presidente. Dati rin umano siyang campaign manager nito noong 2022 national elections. Ginawa ng speaker ang pahayag matapos sabihin ni VP Sara na marami ang hindi nakakaintindi kung bakit inaatake ang kaalyado ng administrasyon. For the Vice President, I respect the Vice President as my Vice President, as my Secretary of Education. She has my full support. I don't know what I have said or done to attack her. Please identify those accusations, if any. Kung nakikinig sa mga marites, mapunta yung dalawa dyan, talk to her. So, doon po, nag-miss ko siya kasi dati, marami kami pagkasama. Tumindi ang usap-usapan salamat ng relasyon ng dalawa nang tanggalan ng alokasyon ng confidential funds ang tanggapan ng OVP at ng Department of Education. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis na kagabi ang administrative task ng mga guro matapos ipangako ito ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Lain nito na mas makapag-focus ang mga guro sa pagtuturo. Ikinatuwa naman ito ng mga teacher. Ito ang balita ni Jed Neresina. Inilabas na kagabi ang Department Order No. 02 ng Department of Education na agad nag-aalis ng administrative task ng mga guro sa mga public school. Aalisin ng mga non-teaching task ng mga guro upang lalong makapag-focus sa pagtuturo at paggabay sa mga estudyante. Binigyang diin sa Department Order ang agarang pagpapakalat at mahigpit na pagsunod sa kautosang ito na ibinaba ng DepEd. Alinsunod ito sa ipinangako ni Vice President at Education Secretary noong Miyerkules sa kanyang Basic Education Report. We have always expressed our intention to remove administrative tasks from our teachers. After holding several consultations with our field personnel, Nakahinga ng maluwag si Teacher Maria Mendoza sa magandang balita ni Vice President Sara. Dahil maaalis na sa kanila ang special assignment, mas makatututok na sila sa pagtuturo. Definitely masaya. Oo, kasi yung admin task is dagdag na trabaho sa mga teachers. Kasi ang teachers, from the word itself, is to teach. Dapat focus ang teacher sa pagtuturo, sa pag-nurture, sa pag-educate ng bata. Maging ang assistant to the principal na si Welma Alisasis ng Nagpayong Elementary School ay natuwa sa balita. Mas magkakaroon na sila ng sapat na oras sa paghahanda ng mga ituturo sa mga estudyante at pagpaplano ng gagawin sa mga silid-aralan. Bawas na rin ito sa kanilang isipin na may gagawin pa silang report o administrative task bukod sa teaching load nila. Malaking ginhawa siya kasi syempre po our mandate is to teach, so dapat nasa loob ng classroom. So kung tatanggalin na po yung administrative task, we will have an ample time to teach at yung learning ay mas ma-deepen pa po. At dahil mas maalwan na sa kanila ang pagtuturo, mas mabibigyan rin nila ang kanilang personal na buhay. Pero kaming mga pamilya na naghihintay sa amin pag umuwi, kaso pag uwi mo, di ba may ginagawa ka pa din. So mas nalilesen yung oras para sa family. So pag mawawala yung mga admin tasks, of course, magbibigay yun ng oras sa family namin and oras din para mas magampanan pa namin or ma-develop namin yung sarili namin. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nanawagan ng Civil Service Commission sa mga lingkod bayan na palakasin ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pagsali sa competency-based learning and development courses na inialok online sa pamamagitan ng CSC Learning Management System o LMS. Ayon kay CSC Chairperson Carlo Nograles, ang LMS ay isang online platform na itinatag ng Civil Service Institute na nagsisilbing one-stop shop para sa mga civil servant na nais mapalakas ang kanilang leadership at human resource management skills. Maring mag-enroll ang mga opisyal at kawani ng gobyerno sa libreng Public Service Values Program bawat kawani lingkod bayani course hanggang Enero at 31. Ang mga kalahok na nakumpleto ang kinakailangang requirements para sa online courses ay tatanggap ng e-certificate of completion na may angkop na bilang ng oras ng leadership at managerial training. Inanunsyo ng Bureau of Immigration ang pagtatatag ng hindi bababa sa 4 na opisina sa mga kilalang destinasyon ng turismo sa bansa ngayong taon. Planong itayo ang mga opisinang ito sa Siargao Island, Pagadian City sa Zamboanga del Sur at sa mga lalawigan ng Sorsogon at Davao del Sur, kasamang iba pang sikat na tourist destinations. Ang kay BI Commissioner Norman Tansinco, inilalapit ng ahensya ang kanilang serbisyo at tinitingnan din ang paglipat ng ilang opisina sa mga mall upang gawing mas madali para sa transacting public. Sa pagtataguyod ng mga bagong opisina, ipinunto ni Tansinco na marami sa kanilang mga serbisyo, kabilang na extension ng visa, ay maaari nang gawing online. Kabang-abang ang special episode ng Manibela ngayong linggo dahil bibida ang 2 handmade luxury cars mula sa Malaysia. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Alam nyo ba, dito sa buong Asia, merong gumagawa ng kotse na handmade. Walang iba kundi ang House of Bufori. At nagkaroon tayo ng mabuting pagkakataong mapagbigyan para ma-interview natin sila at makita kung gaano kaganda ang kanilang mga ginagawa. Tara, samahan nyo kami. Nagkapalad ang Manibela team na mabisita ang mismong planta ng isa sa luxury car manufacturer sa Malaysia. Handmade ang lahat ng luxury cars na kanilang matyagang ginagawa mula sa first-class materials. Kaya naman sinamantala din namin makita ang kanilang flagship car, ang Bufori's Geneva. Manibela, habang kami nagkwentuhan ni Sir Jerry, minamassage ako dito. I feel sleepy now because of the massage, built-in massage in each seat. Bawat upuan dito sa limousine car ng Bufori ay may built-in massage. At bukod dyan, may pa-tsaa. That water is 98 degrees Celsius. Wow, that's speed. So you can have your cup of tea. This is another crazy feature, is a fridge. Everyone has a fridge, right? Many cars have fridges, but nobody has a fridge like a Bufori. You can choose the size of the fridge. Wow. What you want to put inside, you can choose. But what's special is touch it. Is that cold or is that cold? It's cold. Very cold. Very cold. At alam niyo bang 20 years old lang noon si Jerry nang gawin niya ang kauna-unahang Bufori car sa kanyang garahe noong 1986. At mula noon, nagsimula na siyang makagawa ng iba't ibang Bufori cars na tinangkilik ng iba't ibang bansa. Isa nga rito ang kanyang Bufori La Jolla. At syempre, hindi mawawala ang Manibela Test Drive para mapakita kung gaano nga ba kahusay ang Bufori cars. Wow! Alam mo, grabe na to. The brakes! And no resistance, you don't even feel the resistance. I love it! Gosh, this is... How was the passenger's reaction? We're so fast! It's so fast! It's like Universal Studios! At may Geneva replica souvenir din
ang Bufori founder na nais ipabigay kay Kuya Daniel Razon. Kuya Daniel, this is for you. It's unfortunate you can't be here today, so this is a little gift from us to you. Thank you very much, sir. Pleasure. Kaya huwag palalagpasin ang Malaysia Special episode ng Manibela ngayong linggo, alas 8:30 ng umaga, dito sa UNTV, kung saan tampok ang Bufori Geneva Limousine at La Jolla, maging ang kahanga-hangang istorya ng inventor at founder ng Bufori Motor Company. Kasama ang UNTV Malaysia, Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsagawa ng forced harvest sa kanilang mga pananim na sibuyas ang ilang onion farmers sa bayan ng Bungabon sa Nueva Ecija. Katwiran ng mga magsasaka, mas malaki ang malulugi sa kanila kung di nila ito gagawin dahil sa pinsala ng pag-atake ng harabas o army worms. Ito ang balita ni Danny Munara. Sa unang linggo pa sana ng Pebrero, nakatakdang anihin ng ilang magsasaka sa Bungabon, Nueva Ecija ang mga pananim nilang sibuyas. Subalit dahil sa hindi nila mapigilan ang pamiminsala ng harabas o army worm simula pa noong Disyembre, napilitan na nila itong anihin. Mas malaki nila ang malulugi sa kanila kung hihintayin pa nila ang Pebrero. Sa ngayon, binibili sa kanila mga trader ang pulang sibuyas ng nasa 65 pesos per kilo at 23 pesos naman ang per kilo kapag puting sibuyas. Ayon kay Mang Isko, hindi man lang nila mababawi ang puhunan sa inaasahang kita sa inaning sibuyas. Mas mainam na daw ito kaysa tuluyan silang walang maani at maibenta. Kaya panawagan nila sa pamahalaan, sana naman mabigyan sila ng ayuda. Ando na sir ang lugi. Yun baka balik puhunan, lugi pa. Yun ang lugi. Kaya tulungan nyo kami, paano kami makakabawi? Sana yung mga libreng buto o kaya pataba para kami makapagtanim ulit. Sa totoo lang, halos ang araw, pagka hindi mo nakapula yung buot, maubos ang kami pananim. Sa tala ng Bungabon Municipal Agriculture Office o MAU, mula sa 22 barangay na nagtatanim ng sibuyas sa kanilang bayan, 13 barangay na ang apektado ng army worms. Nasa higit 121 hektarya ang partially damaged, samantalang nasa higit 14 na hektarya naman ang totally damaged. May kabuuan 3,500,000 piso na halaga ng pinsala. Sa ngayon, patuloy ang sinasawgang monitoring ng MAU sa mga lugar na apektado ng army worms upang makapagsagawa ng kaukulang hakbang. Pinapayuhan din ng MAU ang mga magsasaka na magsagawa ng pangkontrol sa mga paru-paro. Ito yung nagkakalat ng itlog sa mga pananim na sibuyas na kapag napisa ay nagiging army worms. Isa po na pwede nilang magawa po na pamamaraan sa ngayon dahil meron na nga pong naging station sa Maryland farms is yung maramihang pagtatrack po. Gamit po yung ating pheromone lure na I think available naman na siya sa mga country supplies. Danny Munar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapalakas na ang 5 individual habang dinala sa isang pagamutan ang 2 sa mga sakay ng lumubog na bangka nitong January 24 sa karagatan na sakop ng Araceli, Palawan. Natagpuan sila kahapon sa Verde Island sa bayan ng Rojas na palutang-lutang. Mula sa Palawan, ito ang balita ni Andy Pagayona live. Andy, kumusta na yung 7 individual? Kailan sila makakauwi sa kanilang lugar? Bernard, magandang tanghali. Wala pang binabanggit ang PHO, PDRRMO at PSWDO na sila yung nangangalaga sa kanila ngayon kung kailan sila makakauwi sa kanilang mga lugar. Pasado alas 12 kahapon ng tanghali nang makita ng mga nag-rescue ang 7 individual na palutang-lutang na nakasakay sa ibabaw ng tumaob na bangka sa Verde Island sa bayan ng Rojas sa Palawan. Agad itong isinakay sa BRP Melchor Aquino ng Philippine Coast Guard na isa sa naghanap sa mga nawawalang individual mula nitong January 24 sa karagatan ng Araceli, Palawan. Dinala ang mga ito sa Puerto Princesa kahapon at binigyan ng mga makakain at ginamot. Ayon sa PCG, pagkatapos na ma-rescue ang mga ito, ay agad silang nagbigay ng medical assistance pati na ang PDRRMO. Samantala, kwento ng isa sa mga survivor
Sa isang panayam, sinabi nito na nagkaroon ng problema ang kanilang makina at biglang lumakas ang hangin at alon at saka doon na sila tumaob at lumubog. Maswerte na lang anya na sila ay hindi naghiwa-hiwalay at ito rin ang kanilang sinabi na maaaring makaligtas sila kung sa bangka lang sila mananatili kaysa lumangoy. Kaya naman palutang-lutang sila ng 2 araw sa karagatan hanggang sa nakapag-text pa ang isa sa kanila sa kanyang pamilya saka na-i-report sa PCG, PDRRMO, MDRRMO, saka nagsagawa ng search and rescue sa lugar. Sa ngayon ay inaasikaso na sila ng PHO, PDRRMO at PSWDO para sa kanilang mga pangangailangan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Andy Pagayona, live mula sa Palawan. Isang festive welcome ang bumungad sa cruise visitors na sakay ng MV Resorts World 1 pagdating nito sa Boracay Island noong January 24. Ang naturang 25-year-old cruise ship ay ang kauna-unahang tourist vessel na dumaong sa Boracay ngayong taon. Nasa 1,700 mga pasaherong sakay nito ang nakaranas sa ganda ng isla. Ayon sa Department of Tourism, Western Visayas, nakahanda silang ibida sa mga bisita ang white sand beaches at mayamang kultura ng Boracay. Ang pagbisita sa mga cruise ship ay itinuturing na pagbangon ng turismo sa isla. Patay sa engkwentro sa militar sa Piagpo, Lanao del Sur ang siyam na pinaniniwalaang kasapi ng teroristang grupo na Daula Islamia. Ayon kay Philippine Army Public Affairs Chief Colonel Louis De Maala, nangyari ang sagupaan sa barangay Tapurong noong Huwebes. 8 sa siyam na nasawi ang nakilalang sina Omar alias Miakdad, alias Imam, alias Abdullah, alias Muhajir, alias Hamza, alias Mauwiya at alias Muhaymen. Sina alias Omar at alias Imam ay sinasabing sangkot sa nangyaring pagsabog sa Mindanao State University noong Disyembre. Sa ngayon ay nagpapatuloy umano ang hot pursuit operations. Apat na tao ang patay at isa ang sugatan sa nangyaring sunog sa Barangay 1, Lucena City. Agad namang nagpadala ng tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon at nangako magpapaabot ng financial at burial assistance sa mga nasunugan. Ito ang balita ni Japet Cablaida. 15 bahay ang natupok ng apoy sa nangyaring sunog sa Barangay 1, Lucena City, Biyernes ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection Lucena City, dakong alas 3:45 ng umaga na magsimula ang sunog. Idineklarang fire out ng alas 6:26 ng umaga. 4 ang nasawi sa sunog at isa ang sugatan. 3 sa mga ito ay ang 65 taong gulang na lalaki, 18 taong gulang na senior high school student na lalaki, at 8 taong gulang na lalaki na natagpo ang magkakasama sa banyo ng kanilang bahay. Ang kapitbahay naman itong 72 taong gulang na babae na persons with disability ay natagpo ang walang buhay sa pintuan ng kanilang bahay. Sa inisal na investigasyon ng BFP Lucena City, natrap ang mga nasawi dahil na rin sa mabilis na pagkalat ng apoy dahil gawa sa light material ang mga bahay. Tinatayang nasa kalahating milyong piso ang halaga ng natupok ng apoy. Agad namang nagtungo ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon upang magpaabot ng tulong at nangakong magpapaabot ng financial assistance sa 26 na pamilya at burial assistance sa mga biktima ng insidente. Japet Cablaida, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inutusan ng korte si dating US President Donald Trump na magbayad ng 83.3 million US dollars o 4.69 billion pesos na halaga ng danyos perwisyo dahil sa paninirang puri sa manunulat na si E. Jean Carroll nang nakaupo pa itong Pangulo. Ito ay bilang kabayaran sa idinulot na pananakit sa damdamin at pinsala sa reputasyon ni Carroll.
Kinuligsa naman ni Trump ang hatol at mariing itinanggi ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa nakaraang civil fraud trial, natukoy ng isang jury na biktima rin ng sexual abuse ni Trump si Carol. Inaakusahan ng isang dating empleyado ng World Wrestling Entertainment o WWE ang founder ng kumpanya na si Vince McMahon ng sex trafficking upang makainganyo ng wrestling talent. Sa isang kaso na inihain sa isang Connecticut District Court, ipinahayag ni Janelle Grant na sexually assaulted siya sa WWE. Dagdag naman ang kasinungalingan ng kaso ayon sa tagapagsalita ni McMahon at iginiit na handa ang kanyang kliyente na ipagtanggol ang sarili. Noong 2022, bumaba ito sa pwesto bilang chair at CEO ng WWE dahil sa sexual misconduct claims. Kinundina ng United Nations, European Union at anti-death penalty activist ang kauna-unahang execution ng isang preso gamit ang nitrogen gas. Kinitil ang buhay ni Kenneth Eugene Smith sa isang state prison sa Atmore, Alabama. Siya ay hinatulang guilty noong 1989 sa pagpatay sa asawa ng isang preacher para sa isang killing for hire. Ayon kay UN Human Rights spokesperson Ravina Shamdasani, hindi akma sa 21st century ang death penalty. We deeply regret the execution of Kenneth Eugene Smith in Alabama, despite serious concerns that this novel and untested method of suffocation by nitrogen gas may amount to torture, cruel, inhuman, or degrading treatment. Let's just bring an end to the death penalty. This is an anachronism that doesn't belong in the 21st century. Hindi dapat binabaliwala ang mga simpleng lagnat sa mga bata. Maring isa na ito sa di nasahang sakit sa dugo tulad ng leukemia. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang leukemia, sakit yon sa blood and bone marrow. So para maintindihan natin yon, ang leukemia is the most common cancer sa bata. So ang mga datos sa US, estimated na about 3,000 diagnosed leukemia each year. Sa Pilipinas, we don't have a good registry, but per estimate, it's about 1,000 to 1,500 newly diagnosed leukemia in the children. So ang leukemia ay sakit sa blood and bone marrow. So para maintindihan natin ng leukemia, isipin natin ang bone marrow. So mayroong problema sa bone marrow. Ang bone marrow, siya yung parang factory sa katawan. So when we say factory, gumagawa yung katawan natin ng mga blood-forming cells. So ang bone marrow, doon galing yung hematopoietic stem cells. So pag sinabing stem cells, yun yung mga batang blood cells. So yung mga bata nagmamature, nagiging mature blood cells, nagiging mature red blood cells, white blood cells, and platelets. Sa leukemia, hindi sila nagiging mature. Nagsistay sila into immature cells or what we call blast. So pag dumadami yung blast, nagiging uncontrollable, siksik yung bone marrow ng blast, hindi makakagawa ng normal blood cells. So dyan basically ang leukemia. Ang simpleng mga lagnat ay hindi dapat ipinagsasawalang bahala dahil ito ay maaaring isang senyales ng mas malalang karamdaman kagaya ng cancer sa mga bata tulad ng leukemia. So ang manifestation actually from the start, para lang normal sakit ng katawan. So halimbawa, dahil hindi nakagawa ng normal red blood cell, yung mga bata parang pagod lagi, anemic, maputla. Pag halimbawa, dahil hindi nakagawa ng normal na platelet count, usually ibang presentation nila, maraming pasa or nagdudugo yung ilong. Kung halimbawa dahil hindi nakakagawa ng mature na WBC, ang presentation nila minsan ay pabalik-balik na lagnat na nakailang antibiotics na hindi gumagaling. Kaya't napakainam ang pagpapakonsulta ng maaga, lalo na kung ang nakasalalay ay ang kalusugan ng mga bata.
So really the best way to improve the survival rate of leukemia is through early diagnosis. And if you feel that you have the symptoms that we talked about earlier, don't forget to consult with your pediatrician. Alamin ang iba pang detalye ukol sa childhood leukemia. Manood ang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 10, tampok ang triple header game sa Paco Arena bukas araw ng linggo. Sa first game, magtutuos ang Malacanang team OPPMS Trailblazers at defending champion AFP Cavaliers alas 2 ng hapon. Susundan naman ito ng bakbakan ng PNP Responders at SSS Kabalikat alas 3:30 ng hapon. At DNR Warriors laban sa NHA Home Masters alas 5 ng hapon. Mapapanood pa rin ng live sa YouTube channel ng UNTV at UNTV Sports ang exciting ball game ng Liga ng Public Servants. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Labing isang lugar sa Mindanao nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng shear line. As we speak po, we have 11 in fact na nagdeklara po ng state of calamity. 7 po ito sa Davao Region at 4 po sa Caraga. Pinakabagong harassment ng China sa Baho de Masinloc, pinakamatindi na ayon sa Task Force on West Philippine Sea. So I can only speak on that duration since I became the spokesperson for the West Philippine Sea of the Coast Guard. Siguro ito yung pinakamatindi. Malacanang dapat maging transparent sa magiging desisyon sa pagpapapasok ng ICC investigator sa bansa ayon kay Senator Ronald De La Rosa. What I am asking for this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihin lang. Apollo Kibuloy pinapasabi na ng komite sa Senado matapos hindi tumugon sa imbitasyon. Ilang testigo sa umano'y pang-aabuso ni Apollo Kibuloy ipresenta sa Senado. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iginiit na hindi papayagang manghimasok ang International Criminal Court sa Pilipinas. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Driver ng pangunahing sospek sa pagkawala ni Catherine Camilon, nais gawing state witness ng Criminal Investigation and Detection Group. Meron tayong effort para sana maging state witness siya at sabihin niya na lahat kung ano yung nalalaman niya. Ipinasarang manpower agency ng Department of Migrant Workers sa Quezon City. Itinangging sangkot sila sa illegal recruitment. Nandito tayo ngayon dahil merong illegal recruitment. But the truth and in fact, the contract was entered into not in the Philippines, but in a different country with the proper license. And we have license here as well. So sasagutin namin. Kinakailangang lagda para sa isinusulong na People's Initiative, target makumpleto sa loob ng 2 hanggang 3 buwan ayon sa grupong pirma. Alagay ko po, within the next 2 to 3 months, kuha na namin yung 8 million signatures and 3% per congressional district and 12% nationwide. 12% ng kinakailangang pirma ng mga botante para sa People's Initiative campaign naabot na ayon kay Representative Joey Salceda. We have already reached the mandate of the people. So the Constitution should operate as provided. 4 na milyong donasyong plastic cards ng pribadong sektor para sa pag-iimprenta ng mga lisensya, kanselado na. Para klaro tayo, you're donating the cards, ito gagawin namin dyan.
ensure transparency and make sure that there is no group that will be favored in the distribution of these cards. So gusto natin, so in doing so, talagang mababago yung kontrata, maka-cancel talaga. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaprubahan ng rekomendasyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista na palawigin pa hanggang April 30, 2024 ang consolidation ng public utility vehicles. Pagpapalawig ng consolidation, itinuturing na tagumpay ng manibela at piston. Ang sabi natin, dapat hindi ito extension. Walang extension ng consolidation, kundi ho, extension po ito ng ating mga prangkisa. I-consider yung ating mga prangkisa, mga provisional authority, ibalik ang 5 taong prangkisa. Posibleng pagsasampa ng kaso sa Supreme Court laban sa pagtanggap ng COMELEC ng mga nakalap na pirma para sa People's Initiative. Kinumpirma ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Kahit ako mag-isa. But I'm sure maraming magpa-file. Pagka may ganitong mga conflict, kailangan na ng referee. Wina-welcome po namin ito. At yung commitment naman po namin lagi kung ano man ang maging utos ng Supreme Court, susunod po at susunod ang COMELEC. Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez nangangalap na ng ebidensya sa umano'y bilihan ng pirma para sa People's Initiative. Dinodocument ko rin para pagdating ng oras, kung kinakailangan akong mag-file ng petition din sa Supreme Court, questioning yung itong ginagawa nilang pagpapapirma sa taong bayan, gagawin ko at meron ako mga attachments. Sakripisyo ng SA-44, mawawala ng halaga kung isusuko ang teritoryo ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We would also be disrespecting their memory if we give quarter to those who terrorize our people. We would be devaluing their valor if we cede our territory to those who would trespass upon it. April 2024 extended deadline para sa franchise consolidation. Huli na, ayon sa Department of Transportation. PUV Modernization Program, hindi ititigil. After April 30, hindi na rin kayo magre-recommend. Hindi na kami magre-recommend ng any extension. Kahit may kumausap sa sir. This is the eighth time that we are extending the deadline. Mga senador, kumbinsidong si House Speaker Martin Romualdez talaga ang nasa likod ng People's Initiative. Speaker Romualdez welcome dumalo sa pagdinig ng Senado sa issue ng pag-aalok ng ayuda kapalit ng pirma sa susunod na linggo. Inaamin na po ba, Ms. Speaker, na sila yung behind this? Because may mga government funds na ginamit. May violation po doon at napakalaking usapin nun. Ang pinagsabihan na si Speaker na huminto na at yung Resolution 6 ng Senado ang mangunguna. Bakit bumaliktad? Ibig sabihin, hindi si Speaker sumusunod sa Pangulo. Ganun lang kaliwanag yun. Tapos na lahat ng assignments natin. Yung senador hindi pa tapos. Tapusin ng trabaho. Naghihintay na ang mga bilito. Huwag mo na rin may bibigyan natin sa PI. Wala ka rin pakiram sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, tapawin natin yung legislation. Mga empleyadong posibleng sangkot sa pagnanakaw ng plaka sa planta ng LTO, iimbestigahan. More than a year na po namin ito tinatrack down. But those previous months, medyo nahihirapan po kami dahil walang nagsasurface na ebidensya at mag-pinpoint sa mga tao na to. Pagkakaroon ng kasabwat sa gobyerno ng naarestong puganting Taiwanese na may sari-saring government IDs, tinitingnan ng Department of Justice. Pinapa-investigate po ng DOJ kung paano nila nakuha itong mga IDs na ito at kung ano yung rason kung bakit iba-iba po yung mga pangalan dito at kung bakit kailangan niya ng iba-ibang mga government IDs. Tinatayang nasa 3.7 milyon na mga Pilipino nakaranas magutom sa pagtatapos ng 2023 ayon sa Octa Research Survey. Mataas ang mga berilhin. Napakamahal. Nagtitipid magka-ansya sa isang araw. Ang ulam, minahati ko para tanghalian hanggang gabi. Ang hirap kasi hindi ka gaano dito kumita matumal ang paninda sa ngayon.
Yan yung nasa discussion natin dapat. Paano yung mga, ano dapat mga long-term solutions natin. At mahigit 300 fruit-bearing trees tulong-tulong na itinanim ng MCGI Youth, PNP at Rizal LGU sa Teresa Rizal. Pagtatanim ng mga puno, malaking tulong para makontrol ang pagbaha sa munisipalidad ayon sa lokal na pamahalaan. Sa inisyatibo ng MCGI, ipinaramdam nila sa LGU na may kasama po kayo sa pangangalaga ng ating kalikasan. Kasi pag maayos ang ating kapaligiran at sigurado ako maayos din yung pag-iisip ng ating mga kababayan at maiwasan natin yung krimen na mangyayari. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Lucas Kapitulo 11, versikulo 34 na nagsasabi, "Ang ilawan ng katawan mo ay ang iyong mata. Kung magaling ang iyong mata, ang buong katawan mo naman ay puspos ng liwanag. Datapat kung ito'y may sakit, ang katawan mo naman ay puspos ng kadiliman." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Danis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.